Parang medyo naligaw na yata tayo, Marco. Kanina pa tayo paikot-ikot dito sa gubat pero hindi pa rin natin mahanap ang daan pabalik. Sigurado ka bang tama ang dinaanan natin kanina? Naku, ikaw naman Leo, huwag kang mag-alala. Kabisado ko itong lugar, halos dito na ako lumaki. Baka nag-alala na sa atin si Lola Elena niyan. Sus, baka nga mahimbing na ang tulok nun. Ayan kasi, kasalanan niyo ito. Sabi ko na sa inyo kanina na huwag na tayong masyadong lumayo at kailangan nating makauwi bago dumilim. Pero anong ginawa niyo? Hinamon niyo pa ako na akyatin yung batuhan sa may talon. Oh, tingnan niyo ngayon, nasa gitna tayong gubat sa 10 oras ng gabi. Ang kadye mo naman, Clara. Minsan na nga lang tayo magbakasyon dito sa probinsya. Sinusulit lang namin. Saka huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa inyo. Ikaw ang bahala. Ikaw nga ang dahilan kung bakit tayo naligaw Hoy, hindi kaya. Baka naman may naglalaro lang sa atin. Alam mo na, yung hindi nakikita. Tumigil ka nga diyan, Marco. Hindi ka nakakatulong. Lalo mo lang tinatakot si Clara Hindi ako natatakot. Nainis ako sa kawalan ninyo ng responsibilidad. Pero teka, naalala niyo ba yung kwento ni Lola Elena tungkol kay Maria? Yung magandang dalaga dito sa baryo dati? Yung kababata raw natin na bigla na lang nawala? Oh, siya nga. Diba ang sabi ni Lola? Isang araw ay bigla na lang lumaki ang tiyan niya kahit wala naman daw nobyo. Pinipilit ng magulang niya na sabihin kung sino ang ama, pero iginigiit daw talaga ni Maria nawala. Ang mas nakapakataka, ilang linggo pa lang ang nakalipas, parang manganganak na siya sa laking tiyan niya. Tapos bigla na lang siyang nawala. May manakakita raw sa kanya na pumasok dito sa gubat, na parang may sinusundan at mula nun hindi na siya nakita pa. Sabi nga matatanda, kinuha daw siya ang kanto na nakatira sa malaking puno ng balete. At sa gubat na ito mismo iyon nangyari. Pwede ba, Marco? Itigil mo na iyang makwentong barbero mo. Hindi magandang biro iyan lalo na sa sitwasyon natin ngayon. Hindi iyon biro, totoong kwento iyon. Kaya mag-ingat kayo, baka mamaya may marinig tayong magandang boses na kumakanta o kaya may makita tayong nakniningning na babae. Huwag na huwag kayong lalapit. Naku, tumahimik na nga kayo pareho. Bilisan na lang natin maglakad at humanap ng paraan para makalabas dito. Pakiramdam ko, may nagmamasid sa atin. Tumahimik kayo sandali. Pakinggan ninyo. May naririnig akong matawa. Oo nga, parang may nakakantahan pa. Saan kaya galing iyon? Sa wakas, mukhang may matao sa paligid. Halika na, puntahan natin. Baka sila na ang makapagturo sa atin ng tamang daan palabas dito. Dahan-dahan lang, Clara. Huwag kang padalos-dalos. Paano kung hindi sila pala kaibigan? Leo, anong klaseng tao naman ang magiinuman sa gitnang gubat kung hindi sila taga rito? Malamang mga taga-baryo lang din iyan na nakatuwa ang mag-inuman sa ilalim ng magabituin. Tara na, nagugutom na rin ako. Maingat na sinundan ng 3 ang pinanggagalingan ng ingay. Habang lumalapit sila, lalong lumilinaw ang tunog ng masayang tuktugan ng gitara at ang halahakan ng isang grupo ng tao. Ang amoyng usok mula sa apoy at ng pagkaing inihaw ay tila humihila sa kanila palapit. Hindi naktagal, natanaw nila ang isang liwanag sa pagitan ng mga puno. Pagdating nila sa isang maliit na kakliriu, bumunga sa kanila ang isang eksenang hindi nila inaasahan. Sa tabi ng isang malinaw na sapa na kumikinang sa sinang ng buwan, may isang grupo ng lalaki at babae na masayang nainuman sa paligid ng isang siga. May mga ilawan na nakasabit sa mga sanga ng puno, na nagbibigay ng mainit at kaaya-ayang liwanag sa buong lugar. Ang lahat ay tila na sa isang maliit na pista. Ngunit ang higit na nakakuhang pansing lahat, lalo na nina Marco at Leo, ay ang nag-isang babae na nakaupo sa isang malaking bato malapit sa tubig. Ang kanyang buho, na kasing itim ng gabi, ay mahaba at alon-alon, at tila kumikinang sa tuwing tinatamaan ng liwanag. Ang kanyang ngiti ay nakakahawa at ang kanyang mga mata ay parang dalawang bituin. Sa tabi niya ay isang lalaking matipuno ang katawan. May malakas na pangangatawan at isang ngiti na puno ang kumpiyansa. Grabe, bulong ni Leo kay Marco. Para siyang diwata. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang kagandahan. O nga, pre, parang hindi siya tao. Tila naramdaman ng babae na may nakatingin sa kanila. Lumingon ito sa kanilang direksyon at ngumiti. Ang lalaking katabi niya ay lumingon din at tumayo. Magandang gabi sa inyo, magkakaibigan. Tawak ng lalaki sa kanila. Ang boses niya ay malalim at palakaibigan. Mukhang naliligaw kayo sa aming munting salo-salo. Lumapit ang lalaki sa kanila. Ang bawat hakbang ay punong kumpiyansa. Ako nga pala si Dante. Huwag kayong mahiya. Magandang gabi rin po. Sagot ni Clara, nananatiling maingat.
Nagbabakasyon lang po kami dito sa probinsya. Galing po kami sa Barrio San Roque at papauwi na sana kami nang kami ay maliga. Barrio San Roque? Ah, kilala ko ang lugar na iyan. Malapit lang iyan dito kung alam mo ang alihim na daanan. Ngunit gabi na at mapanganib sa gubat. Hali kayo muna, samahan ninyo kami. Uminom muna kayo at kumain para mabawi ang inyong lakas. Itinuro ni Dante ang kanilang pwesto kung saan nakahain ang iba't ibang pulutan. Ang babaeng maganda na pinakilala ni Dante bilang si Isla, kanyang pinsan, ay kumaway sa kanila at muling ngumiti. Sige ba, salamat. Mabilis na sagot ni Marco na tila hindi na makapahintay na makalapit kay Isla. Tara na, Clarileo. Mukha silang mababay. Teka lang, Marco. Hinila ni Clara ang braso ng pinsan. Sigurado ba kayo? Hindi natin sila kilala. Bakit naman sila mag-aalok ng tulong sa mga estranghero? Clara, huwag kang ang praning. Ano bang masama kung makikisama tayo saglit? Gutom na tayo at pagod. At saka, ito na ang pagkakataon nating magtanong ng tamang daan. Oo nga naman, Clara, dagdag ni Leo. Sa katingnan mo, ang ganda ni Isla. Baka ito na ang pagkakataon ko makahanap ng chick sa probinsya. Sa gitna ng pagtatalong ng tatlo, muling naksalita si Dante na nakangiti. Huwag kayong mag-alala, hindi kami masamang tao. Gusto lang naming mamahagi ng kaunting kasiyahan. Ang gabi ay para sa mga kaibigan, at ngayong gabi, kayo ay aming mapanauhin. Halina kayo. Ang kanyang salita ay punong pang-akit at sa huli, wala nang nagawa si Clara kundi sumunod. Kahit na may mabigat na pakiramdam sa kanyang dibdib, hinayaan niyang hilahin siya ng kanyang makasama palapit sa siga, palapit sa nakangiting si Dante at sa mahiwagang si Isla. Hindi niya alam na ang paglapit na iyon ay ang unang hakbang patungo sa isang bangungot na susubo sa kanilang katatagan at maglalagay sa kanilang mabuhay sa bingit ng kamatayan. Iginaya sila ni Dante palapit sa siga, kung saan ang iba pa nilang magkasama ay masayang natatawanan. Ipinaupo niya si Clara sa isang tuyong troso, habang sina Marco at Leo naman ay mabilis na humanap ng pwesto malapit kay Isla, na binati sila ngang isang matamis na ngiti. Sa harap nila, nakalatag ang isang piging na parang sa panaginip lamang makikita. May isang buong litso na kumikinang ang balat sa apoy, mga inihaw na manok at isda na amoy pa lang ay nakakatakam na, isang malaking palayo ng dinuguan na mayaman at maitim ang kulay, at mangga bundok ng sariwang prutas tulad ng ubas, mangga at rambutan. Maksikuha kayo, huwag kayong mahiya. Sabi ni Dante habang nasasalin ng isang kulay pulang likido mula sa isang banga papunta sa mga basong gawa sa kawayan. Ito ang aming espesyal na alak, gawa sa katas ng mapambihirang prutas sa gubat na ito. Tinanggap ni na Marco at Leo ang inumin at walang pag-alin lang ang tinikman ito. Wow, ang sarap! Kakaibang tamis, sabi ni Marco. Parang may halong pulot at kung anong bulala. Mas masarap pa ito sa kahit anong mamahaling ala na natikman ko sa siyudad. Puno ngang pahanga ang kanilang mamata habang muli silang nilingon si Isla na tila natutuwa sa kanilang reaksyon. Kayo naman, tikman ninyo ang aming mapulutan. Sabi ni Isla, ang boses niya ay malambing at parang musika. Ako mismo ang nahanda ng ilan diyan. Walang sabi-sabing dumampot si Leo ngang isang pirasong litson at isinubo ito. Ang kanyang mamata ay halos lumuwa sa sarap. Grabe ang lutong ng balat, ang lambot ng laman. Ito na yata ang pinakamasarap na litson na nakain ko sa buong buhay ko. Sunod-sunod ang kanilang pagkuha ng pagkain na parabang ilang araw silang hindi kumain. Si Clara naman ay nanatiling tahimik. Pinagmamasdan ang lahat. Ang bawat detalye ng lugar ay tila malis sa kanyang paningin. Ang apoy ng siga ay maliwanag ngunit hindi ito gaanong umuusok. Ang mga kasama ni Dante at Isla ay masaya. Ngunit ang kanilang magatawa ay parang paulit-ulit, walang kaluluwa. At ang pagkain, kahit na mukhang napakasarap, ay may kakaibang kinang na parang hindi natural. Ikaw, Binibini, bakit hindi ka kumakain? Tanong ni Dante na ngayon ay nakaupo na sa tabi ni Clara. Ang kanyang paglapit ay hindi man lang niya naramdaman. Huwag mong sabihing hindi mo nagustuhan ang aming munting handa? Hindi po sa ganon, mabilis na sagot ni Clara. Busok lang po ako. Sinunggaling bulong niya sa sarili. Ang toto, kanina pa kumakalamang kanyang sikmura. Ganun ba? Dante picked up a single perfect-looking grape. It was deep purple and seemed to glow. Kahit ito man lang, tikman mo. Ang paborito ni Isla, matamis at makatas, pangako. Itinapa ni Dante ang ubas sa bibig ni Clara. Ang kanyang tingin ay matalim at mapilit na parabang walang puwang para sa pagtanggi. Upang maiwasan ang gulo at dahil na rin sa hiya, dahan-dahang ibinuka ni Clara ang kanyang bibig at tinanggap ang ubas. Sa sandaling pumutok ito sa kanyang dila,
Isang hindi may paliwanag na tamis ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Ito ang pinakamasarap na prutas na natikman niya. Ang lasa nito ay naktagal, isang lasa na parehong nakakabiyani at nakakabahala. Napangiti si Dante. Kita mo na, masarap, hindi ba? Mayroon kaming maraming ganyan dito. Habang abala sina Marco at Leo sa pakikipagkwentuhan at pagpapapansin kay Isla, na malugot namang nakikipagbiruan sa kanila, sinimulan ni Dante ang kanyang pag-usisa kay Clara. Napakaganda ng iyong buho, mahaba at itim. Alagang-alaga wika niya, at ang iyong mamata, mayroon itong kakaibang kislap. May nakmamayari na bangang puso mo? Nabigla si Clara sa tanong. Ah, wala po. Masyado pa akong bata para sa maganyan. Tumawa si Dante, isang tawang malalim at medyo nakakakilabot. Ang isang tulad mo ay hindi dapat nakisa. Ang isang matapang na dalaga na kahit sa gitna ng takot ay nananatiling mapakmasit. Iyan ang hinahangaan ko. Bawat salita niya ay parang isang patalim na dahan-dahang tumutusok sa balutingang pag-ingat ni Clara. Sinubukan niyang ibahin ang usapan at lumingon kina Marco. Pero ang dalawa ay parang nasa ibang mundo, bihag ng bawat ngiti at tawa ni Isla. Marco, Leo, sabi ni Clara na medyo nilakasan ang boses. Gabi na talaga. Kailangan na nating umalis. Baka hinahanap na tayo ni Lola Elena. Sandali lang, pinsan. Sagot ni Marco na hindi man lang lumilingon sa kanya. Nakakatuwaan pa kami dito eh. Sayang naman, sabi ni Dante na may halong lungkot sa boses. Ngayon pa lang kami nakakaroon ng mabisitang kasing saya ninyo. Pero naiintindihan ko, ang kaligtasan ninyo ang mahalaga. Tumayo si Clara at sa wakas napilitan na ring tumayo sina Marco at Leo. Maraming salamat sa pagkain at sa inumin at sa inyong kabaitan, sabi ni Clara, napilit na ngumingiti. Ituturo ba ninyo sa amin ang daan palabas? Oo naman, sagot ni Dante. Isang diretso lang mula dito at makikita ninyo ang isang malaking puno ng akasya. Lumiko kayo pa kanan mula doon at ilang minuto lang, nasa labasan na kayo. Habang sila ay naghahandang umalis, lumapit si Isla na may dalang isang supot na gawa sa dahon ng saging. Heto, makbaon kayo ng kaunting pagkain. Baka magutom kayo sa daan. Naku, huwag na po. Sobra-sobra na po ang naibigay ninyo. Nakakahiya na, tanggi ni Clara. Pakiusap, tanggapin niyo na. Git ni Isla. Ang kanyang mamata ay tila na mamakawa. Isang munting alaala mula sa aming munting salo-salo. Bago pa man makatanggi muli si Clara, kinuha na ito ni Marco. Naku, salamat talaga Isla. Ang bait mo naman. Hinding-hindi namin ito makakalimutan. Sige, alis na kami. Maraming salamat ulit sa inyo, Dante Isla. Nakpalam sila at tumalikot na. Habang papalayo, naramdaman ni Clara ang mamata ni Dante na nakatiti sa kanyang likuran. Isang tingin na nanganggakong ang hindi patapos na usapan. At narinig niya ang huling sinabi nito sa hangin. Isang bulong na parang dala ng simoy ng gabi. Mag-ingat kayo at magkita tayong muli sa lalong madaling panahon. Nagsimula na silang maglakad papalayo. Dala-dala ni Marco ang supot ng pagkain na parang isang tropeo. Ang tunong ng kasiyahan mula sa salo-salo ay unti-anting humina hanggang sa mapalitan ito ng nakakabinging katahimikan ng gubat. Sa umpisa, puno pa nga sigla sina Marco at Leo, hindi maubos-ubos ang kanilang papuri sa kagandahan ni Isla at sa kabaitan ni Dante. Grabe talaga, pinsan, sa dinami-dami nga napuntahan nating probinsya. Dito lang yata ako makakitang ganun kabait at ka-welcome ng mga tao. At ang ganda pang lugar nila. Parang paraiso, wika ni Marco. Oo nga, at yung pagkain, lalo na yung alak, kakaiba. Kung mayroon lang ganun sa Maynila, siguro araw-araw akong iinom. Nananatiling tahimik si Clara sa kanilang likuran. Hindi maalis sa isip niya ang kakaibang pakiramdam na iniwan ng pagtatakbo na iyon. Ang matingin ni Dante, ang perpektong ngiti ni Isla. Ang lasa nga ubas na hanggang ngayon ay nanunuot pa rin sa kanyang dila. Mayroong mali, isang bagay na hindi niya matukoy. Sinunod nila ang direksyon na itinuro ni Dante. Diretso lang daw hanggang sa makita ang malaking punong akasya at pagkatapos ay lumiko sa kanan, naglakad sila ng naglakad. Ang daanan ay madilim at ang tanging ilaw nila ay ang manipis na sinak ng buwan na sumisilip sa mga dahon. Lumipas ang 10 minuto, tapos 15 minuto, wala pa rin silang nakikita ang punong akasya. Marco, sigurado ka bang ito ang sinabi niya? Parang ang layo ng nalakat natin. Baka naman nalampasan na natin, tanong ni Clara. Imposible malaki daw na puno eh. Siguradong mapapansin natin iyon. Maglakad pa tayo ng kaunti, baka malapit na. Nagpatuloy sila sa paglalakad. Ngunit ang kanilang pag-usap ay nabawasan na. Ang sigla ay napalitan ng pagod at kaunting pag-alala.
Hanggang sa kanilang harapan ay may isang malaking puno, ngunit hindi ito akasya. Isa itong punong ang balete, malaki at matanda, na may mga nakalawit na ugat na parang mga ahas na gumagapang mula sa mga sanga nito. Teka, sabi ni Leo, parang pamilyar ang punong ito. Dumaan na tayo dito kanina bago natin sila makita. Impossible, sagot ni Marco na medyo nainis na. Makakamukha lang ang mga puno dito. Huwag kayong mag-isip ngang kung ano-ano. Hindi, pilit ni Clara. Sigurado ako. Ito mismo yung puno. Naalala ko yung hugis ng ugat niya. Bago pa sila magtalo, isang ideya ang pumasok sa isip ni Clara. Tinanggal niya ang pulang ribon na nakatali sa kanyang buhok. Para matapos ang usapang ito, heto ang gagawin natin. Itatali ko itong ribon sa isa sa mga ugat ng puno. Palatandaan natin ito. Ngayon, maglalakad tayo pabalik sa direksyon kung saan tayo nanggaling. Kung hindi natin ito madaanan, ibig sabihin, tama kayo. Pero kung makita natin ulit ito sa harapan natin, may mali na talaga. Medyo naalangan man, pumaya din ang dalawa. Itinali ni Clara ang ribbon at muli silang naglakad. Sa pagkataong ito, mas binilisan nila at mas naging alerto sa kanilang paligid. Ang bawat kaluskos ng dahon, ang bawat huning ng kuliglig ay tila may dalang babala. Pagkatapos ng halos 10 minutong mabilis na paglalakad, huminto si Leo. Guys, lumingon sila. Sa kanilang harapan, nakatayo ang malaking punong balete. At sa isa sa maugat nito, malinaw na nakatali ang pulang ribon ni Clara. Impossible. Paanong nangyari iyon? Naglakad tayo pabalik, sigaw ni Marco, na ngayon ay hindi na may tago ang takot. Niloloko ba tayo? Subukan natin ulit. Sa kaliwa naman tayo dumaan. Halos patakbo na nilang tinahak ang daan sa kaliwa. Hindi na sila nag-usap. Ang tanging naririnig na lang ay ang kanilang mabibigat na pahinga at ang mabilis na yabak ng kanilang nga paa. Pawis na pawis at pagod. Muli silang napahinto. At sa ikatlong pagkakataon, ang punong balete at ang pulang ribon ang sumalubong sa kanila, na parabang nanunuya sa kanilang kawalan ng pag-asa. Dito na nagsimulang magpanik si Leo. Hindi na ito normal. May naglaro sa atin. Ano bang gagawin natin? Hindi tayo makakalis dito. Kumalma ka, Leo. Sigaw ni Clara. Kahit na siya mismo ay nangingini na sa takot. Kinuha niya ang kanyang cellphone mula sa bulsa. Susubukan kong tignan ang mapa. Sana may signal. Pagbukas niya ng screen, nanlaki ang kanyang mata. Hindi dahil sa walang signal, kundi dahil sa oras na nakita niya. Anong problema? Tanong ni Marco. Tignan ninyo. Itinapat ni Clara ang screen sa kanila. Ang digital na orasan ay napapakita na eksaktong 12:00 AM. Ganon din sa akin. Sabi ni Leo, pagkatapos tignan ang sariling telepono. 12:00 AM. Kinuha ni Marco ang kanyang relo. Ang makamay nito ay nakaturo sa 12 at sa 12. Impossible! Kaninang-kanina pahating gabi nung umalis tayo sa kanila. Halos 1 oras na tayong paikot-ikot. Dapat alauna ng umaga ngayon. Huminto ang oras. Bulong ni Clara sa sarili. Punong katatakutan. Doon, sa ilalim ngang punong balete na may pulang laso, sa gitna ngang isang gubat kung saan ang oras ay tumigil sa pag-usad, sa wakas ay naintindihan nilang lahat, hindi lang sila basta naliligaw. Sila ay nakulong. At ang masayang salo-salo na kanilang dinaluhan kanina ay hindi isang pagkakataon kundi isang patibong. Ang pagkain na kanilang kinain, ang ala na kanilang ininom, at ang nakabalot na regalo na dala pa rin ni Marco, lahat ay bahagi ng isang masamang plano. At ngayon ang laro ay nagsisimula pa lamang. Nakatayo silang tatlo sa paanan ng punong balete, na parabang maestatuang binuhusan ng takot. Ang pulang ribon ni Clara ay tila isang pata ng dugo sa gitna ng madilim na gubat. Hindi na sila nagsasalita. Ang dating masayang kwentuhan ay napalitan ng mabibigat na pahinga at namgamatang ligaw na naghahanap ng kasagutan sa kawalan. Sila ang may gawa nito, basa ni Marco sa katahimikan. Ang boses niya ay nangingini, sina Dante at Isla. Yung pagkain na pinakain nila sa atin, may lason iyon o kaya orasyon. Kailangan nating itapon yung dala nating pagkain. Mabilis niyang kinuha ang supot mula sa kanyang balikat at malakas na inihagis ito sa kadiliman. Huwag kayong magiwa-hiwalay, sabi ni Clara, na pilit pinatatatak ang kanyang boses para sa dalawa. Anuman ang mangyari, makakalapit lang tayo. Hawakan ninyo ang kamay ko. Nakapit bisik silang tatlo. Ang kanilang makatawan ay makakadikit, na parabang ang pisikal na koneksyon na iyon ang tanging magliligtas sa kanila mula sa anumang naabang.
Ngunit sa gubat na iyon, ang mabatas ng mundo ay wala nang bisa. Bigla, isang malamig na hangin ang umihip ng malakas, na tila isang hininga mula sa ilalim ng lupa. Ang nga apoy sa kanilang nga flashlight ng cellphone ay biglang namatay, at nilamon silang ganap na kadiliman. Marco! Leo! Sigaw ni Clara sa takot. Naramdaman niya ang pagkawalan ng kanilang mabisi sa kanyang tabi. Anong sinasabi mo, Clara? Nandito lang kami. Ang boses ni Marco ay tumugon, at ang nakapangingilabot na parte. Ito ay nagmula sa mismong tabi ng kanyang tainga, na parabang nakadikit pa rin ang kanilang nga balikat. Oo nga, Clara, nandito kami sa makabilang gilid mo. Ikaw ang biglang nawala sa paningin namin. Sabi naman ni Leo, ang boses ay ganun din kalapit. Nasaan ka ba? Huwag kang naktago. Bali ba kayo? Kayo ang hindi ko makita. Nasaan kayo? Pauli-uli na iwinagaywe ni Clara ang kanyang mga kamay sa hangin sa mismong lugar kung saan namumula ang kanilang mga boses. Ngunit wala siyang nahawakan kundi ang malamig na hangin ng gabi. Naririnig niya ang kanilang pahinga. Ang bawat salita nila na kasing linaw ng dati. Ngunit sa kanyang paningin, siya ay nag-isa sa harap ngang nakakatakot na puno. Sa panik naman ni na Marco at Leo, makasama sila. Nakikita nila ang isa't isa, ngunit si Clara ay parang bulang naglaho. Ang tanging natira ay ang kanyang boses, isang boses na puno ng takot na nakmumula sa pagitan nilang dalawa. Clara, itigil mo na itong biro mo. Hindi nakakatuwa. Sigaw ni Marco. Hindi ako nagbibiro. Kayo ang nawala. Nasaan kayo? Ang kanilang nasigawan ay naging isang gulong ng pakalito at takot. Lahat sila ay biktima ng parehong ilusyon, nakakulong sa kani-kanilang bersyon ng katotohanan, kung saan ang pandinig at paningin ay hindi na makatukma. Sa gitna ng kanyang pekpenik, may narinig si Clara na isang bagong tunog, isang lagaslas ng tubig. Lumingon siya at sa kanyang pagkagulat, sa lugar na kanina ay puro lupa at tuyong dahon lamang, ay mayroon ng isang maliit na sapa. Ang tubig nito ay may ngunit kumikinang sa ilalim buwan, na parang isang hiwa sa kadiliman ng gubat. At mula sa sapang iyon, isang sigaw ang kanyang narinig, isang sigaw na kilalang-kilala niya. Clara, tulungan mo ako. Napalingon siya at nanlaki ang kanyang nga mata. Sa gitna ng sapa, nakita niya si Marco o isang perpektong kopya nito. Ang kanyang pinsan ay nakakawak-kawak sa tubig. Ang mukha ay puno ng paghihirap at ang makamay ay pilit na umaabot sa kanya. Marco, paano ka napunta diyan? Marco, anong nangyayari? Sino ang kausap mo? Ang boses ng tunay na Marco ay bumulong muli sa kanyang tabi, punong pakalito. Huwag mo siyang pakinggan, Clara. Patibong iyan. Sigaw naman ng boses ni Leo, ngunit ang imahe sa kanyang harapan ay napakatoto. Ang desperasyon sa mga mata ng Marco na nasa tubig, ang paraan ng pakubo nito habang lumulubok, ay tumusok sa kanyang puso. Pinsan, iwan mo ba ako dito? Sigaw na sa tubig, hindi ako marunong lumangoy. Mamamatay ako dito. Clara, huwag kang alis. Sigaw ng boses sa tabi niya. Isang ilusyon lang iyan. Nandito ako sa tabi mo. Nahati ang isip ni Clara. Sa isang banda, ang lohika ay nagsasabing ang nga boses sa tabi niya ang totoo. Ngunit sa kabilang banda, ang kanyang puso at ang kanyang tungkulin bilang mas nakatatandang pinsan ay hindi kayang talikuran ang isang taong nangangailangan ng tulong. Lalo na kung ito ay ang kanyang sariling kadugo. Ang makita siyang naghihirap sa kanyang harapan ay isang parusa na hindi niya kayang tiisin. Patawat, bulong niya sa hangin. Patawat, hindi ko siya kayang pabayaan. Sa huling sulyap sa kawalan kung saan dapat naroon ang kanyang makasama, tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa magaboses na nakmamakaawa na siya ibumalik. Tumakbo siya patungo sa sapa na hindi dapat naroon. Tumakbo siya patungo sa kanyang pinsan na nalulunot isang imahe ng katotohanan o isang perpektong kasinungalingan. Marco, huwag kang bibitaw, parating na ako, sigaw niya, habang ang maluhang ang takot at pakalito ay tumutulo mula sa kanyang mata. Sa kanyang likuran, ang maboses ni na Marco at Leo ay unti-unting humina, napalitan ng isang mahinang tawa, isang tawa na tila nakmumula sa lahat ng dako, ang tawa ng gubat na matagumpay na siyang nailigaw. Walang alinlangan, sumuong si Clara sa malamig na tubig nang bigla ang sumulpot na sapa. Ang kanyang tanging nasa isip ay ang naghihirap na anyong ang kanyang pinsan. Ang tubig ay mas malalim kaysa sa kanyang inaasahan at bawat hakbang niya ay tila mas mabigat na parabang ang putik sa ilalim ay humihila sa kanya pababa. Marco, kumapit ka lang. Paparating na ako. Hawakan mo ang kamay ko. Sigaw niya. Ang kanyang braso ay nakaunat. Ang ilusyon ni Marco ay ilang talampakan na lang ang layo sa kanya.
Ang mga mata nito ay puno ng takot at pasasalamat. Iniabot nito ang kanyang kamay. Ngunit sa sandaling makadikit na sana ang kanilang madaliri, ang anyo ni Marco ay biglang natunaw. Naging isang maitim na uso sa ibabaw ng tubig ang naglaho. Bago pa man makapag-isip si Clara kung anong nangyari, isang napakalakas at nagyayelong kamay ang humawak sa kanyang kanang bukong-bukong. Sa isang iglap, hinila siya pababa ng buong lakas. Napasigaw siya! Ngunit ang kanyang sigaw ay naputol nang lamunin siya ang maitim na tubig. Ang mundo sa ilalim ngang sapa ay isang bangungot. Ang tubig ay hindi lang malamig. Ito ay parang yelo na tumutusok sa kanyang balat at sumasakal sa kanyang baga. Ang liwanag ng buwan ay hindi magawang tumago sa kadiliman. At sa gitnang kadilimang iyon, dalawang pulang mata ang nakatitig sa kanya, mga matang nagliliyap sa galit at kalupitan. Habang papalapit ang mga ito, unti-unting nabuo ang isang anyo ni Dante. Ngunit hindi na ito ang Dante na may kaakit-akit ng ngiti. Ang kanyang balat ay kulay abo at malansa. Ang kanyang mga daliri ay may mahabang kuko na parang mapatalim. At ang kanyang bibig ay puno ng matutulis na pangil. Ang kanyang anyo ay isang halimaw mula sa pinakamasamang panaginip. Hindi niya ito naririnig sa pamamagitan ng kanyang matainga. Ngunit ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang isipan, isang tinik na puno ng panunuya. Akala mo ba matatakasan mo ang tadhana mo sa gubat na ito, Clara? Ang sabi ko naman sa iyo, makikita tayong muli at heto na tayo, pilit na nakpumigla si Clara. Sinipa niya, sinuntok. Ngunit ang kanyang ngagalaw ay mabagal at walang lakas sa ilalim ng tubig. Ang hawa ni Dante ay parang bakal na hindi matinak. Dahan-dahan siyang hinihila nito palalim, palayo sa ibabaw, palayo sa hangin, palayo sa buhay. Ang hangin sa kanyang baga ay paubos na. Ang kanyang dibdib ay parang sasabok sa sakit. Nagdidilim na ang kanyang paningin. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang imahe ang sumagi sa kanyang isip. Ang mukhang kanyang lola Elena, ang tawa ni na Marco at Leo. Hindi pa pwedeng matapos dito. Sa huling lakas na natitira sa kanya, idinilat niya ang kanyang mamata at sinubukang sipain ang mukha ng halimaw. Ngunit bago pa man tumama ang kanyang paa, isang liwanag ang biglang tumagos sa maitim na tubig mula sa itaas. Isang liwanag na malambot at kulay puti. Mula sa liwanag na iyon, isang kamay ang lumitaw. Isang kamay na payat, maputla at eleganteng-elegante na tila gawa sa sinag ng buwan. Dahan-dahan itong lumangoy pababa, hindi apektado ng madilim na tubig. Sa paglapit nito, ang halimaw na si Dante ay tila nasilaw at umatras. Ang hawak sa kanya ay biglang lumuwag. Ang mahiwagang kamay ay marahang dumampi sa balikat ni Clara. Sa sandaling iyon, isang kakaibang init ang dumaloy sa kanyang buong katawan na nakpawisan na gayalong lamig. Ang kamay na iyon ay humawa sa kanyang braso at dahan-dahan ngunit mabilis siyang hinilapayat. Sa isang iglap, bumalik siya sa ibabaw. Huminga siya ng malalim, umubong ang tubig. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig. Inilibot niya ang kanyang mata, hinahanap ang sapa, hinahanap ang halimaw. Ngunit wala. Ang sapa ay naglaho na parang hindi ito kailanman umiral. Nakahiga siya sa tuyong lupa, sa mismong lugar kung saan sila nakatayo kanina, sa paanan ng punong balete. Ang tanging ebidensya ang kanyang pinagdaanan ay ang kanyang basang-basang damit at ang putik na nakadikit sa kanyang balat. Clara, ayos ka lang ba, Clara? Naramdaman niya ang makamay ni na Marco at Leo na yumuyugyog sa kanya. Ang kanilang mamuha ay punong hindi may paliwanag na takot at pag-alala. Saan ka nang galing? Tanong ni Marco, ang boses ay halos pumiyok. Bigla ka na lang nawala. Akala namin. Panong nawala? Nandito lang ako. Kayo ang nawala. Hindi, sagot ni Leo. Narinig ka naming sumigaw ng pangalan ni Marco, tapos parang pinuto, bigla na lang nawala ang boses mo. Isang segundo lang ang nakalipas, tapos bigla ka na lang lumitaw diyan sa lupa, basang-basa. Sinubukan ni Clara na ipaliwanag, ngunit ang magasalita ay tila ayaw lumabas sa kanyang bibe. Yung sapa, si Marco, nalulunod, tapos si Dante. Hinila niya ako. Anong sapa, Clara? Walang sapa dito. Tignan mo, igit ni Marco. At hindi ako nalunod, nandito lang kami ni Leo sa tabi mo buong panahon, tinatawa ang pangalan mo. Tinitigan ni Clara ang kanyang makasama, pakatapos ay ang kanyang sarili, basang-basa siya. Naramdaman niya ang sakit sa kanyang bukong-bukong kung saan humawak si Dante. Totoo ang nangyari. Ngunit para sa kanila, ito ay isang segundo lang na pagkawala. Naintindihan niya na ang kalaban nila ay hindi lang malakas, ito ay tuso. Kayang-kaya nitong paglaruan ang kanilang maisipan, ipakita sa kanila ang makakaibang katotohanan.
At sa gitna ng lahat na ito, may isang tanong na nanatili sa kanyang isip. Kaninong kamay ang sumagip sa kanya? Sino ang nagligtas sa kanya mula sa tiyak na kamatayan sa ilalim ng ilusyon ng tubig? Makakayakap silang tatlo sa ilalim ng puno. Ang nanginginig na katawan ni Clara ay nasa gitna ni Marco at Leo na pilit nakpapakatatak para sa kanya. Kahit na ang kanilang nga puso ay parang kabayong nakakarera sa loop ng kanilang nga dibdib. Ang gubat ay biglang naging ibang lugar. Hindi na ito ang pamilyar na probinsyang kanilang binakasyonan. Ito ay naging isang dayuhang teritoryo, isang kulungan na walang pader at isang entablado para sa isang nakakakilabot na pagtatanghal. Halimaw. Isa siyang halimaw. Paulit-ulit na bulong ni Clara. Ang alaala ng mukha ni Dante sa ilalim ng tubig ay nakatata sa kanyang isipan. Ang kanyang masalita ay nakdakdang yelo sa takot na nararamdaman ng dalawang lalaki. Kailangan nating tumakbo, sabi ni Marco. Hindi tayo pwedeng manatili dito. Baka bumalik siya. Ngunit saan tayo pupunta? Tanong ni Leo. Ang kanyang boses ay basak. Paikot-ikot lang tayo. Bawat daan ay pabalik lang din sa punong ito. Walang daang palabas. Habang sila ay nag-iisip, isang amoy ang unti-unting gumapang sa hangin. Sa una, mahina lamang ito na parabang isang alaalang dalangang hangin. Teka, naamoy niyo ba iyon? Tanong ni Leo na sumisinghot-singhot. Amoy ano? Ngunit hindi na niya kailangang tapusin ang kanyang tanong. Ang amoy ay biglang lumakas. Isang mabahong alingasaw na dumikit sa kanilang nga damit at balat. Ito ay amoy ngang nabubulok na isda, ng lumang dugo, ng lamang lup na nabibilat sa init. Isang amoy na pamilyar sa mga mangingisda at makakatay. Ngunit sa gitna ng gubat sa hating gabi, ito ay amoy ngang kamatayan. Ang amoy ay tila nakmumula sa lahat ng direksyon, na parabang ang buong gubat ay nagsimulang mabulo sa kanilang paligid. Napahawak sila sa kanilang mailong, nandidiri at nasusuka. Ang hangin na kanilang hinihinga ay naging lason. Kasabay ngang paglakas ang amoy, isang tuno ang pumunit sa katahimikan, isang malakas na paglaguto ng isang tuyong sanga mula sa itaas. Napatingala silang tatlo. Ang kanilang mga flashlight ng cellphone ay nanginginig na itinuon sa madilim na mga dahon sa itaas. Wala silang makita. Ngunit pagkatapos ng unang tuno, sumunod na ang iba pa. Isang kaluskos nga mga dahon na hindi gawa ng hangin. Isang mabigat na pagalaw na parang may isang malaking nilalang na maingat na gumagapang mula sa isang sanga patungo sa isa pa. Paikot sa kanila, pinapano sila mula sa itaas, naghihintay ng tamang tiempo para tayong mga daga sa isang hawla. Habang ang pusa ay naglalaro sa labas, nanginginih na sabi ni Leo. At pagkatapos, ang boses. Ang boses ni Dante, ngunit hindi na ito ang malambing at kaakit-akit na boses na kanilang narinig kanina. Ito ay baluktot at punong panunuya. Isang alingaw-ngaw na tila nagmumula sa bawat puno at sa bawat anino. Bakit kayo natatakot? Ang boses ay tumalbog sa buong paligid. Hindi ba't nakakasiyahan tayo? Ang laro ay nagsisimula pa lamang. Lumingon-lingon sila, ngunit wala silang makitang pinanggagalingan ng tinik. Marco, Leo, ang boses ay tila bumubulong sa kanilang gatainga. Nagustuhan niyo ba ang aking handa? Ang bawat pirasong litson, ang bawat pata alak, lahat ng iyan ay may kapalit. At ang kabayaran ay ang inyong makaluluwa. At ikaw, Clara, ang matapang kong dalaga. Nakaligtas ka sa aking yakap sa tubig. Ngunit walang tubig dito sa itaas. Walang kamay na sasagip sa iyo ngayon. Ang kanyang tawa ay umaling-aungaw. Isang tawang punong kasamaan na nakpatindig sa lahat ng balahibo sa kanilang nakatawan. Huwa kang mapakita dua. Sigaw ni Marcos sa kadiliman. Isang sigaw na pinahalong gali at takot. Lumabas ka at harapin mo kami. Haharapin. Ang boses ay sumagot na ngayon ay tila nasa kanilang likuran. Ngunit hindi pa ako tapos maglaro. Kailangan ko munang bawasan ang nga manlalaro. Isa-isa. Sa sandaling iyon, ang kaluskos sa itaas nila ay biglang tumigil. Ang katahimikan na sumunod ay mas nakakatakot kaysa sa ingay. Nakatayo silang tatlo, hindi gumagalaw, nahihintay. Ang kanilang nahininga ay pigil at nangyari ang lahat ng napakabilis. Isang anino ang bumaksak mula sa itaas. Hindi ito isang anino ng isang bagay na solid. Ito ay parang isang mahabang latigo na gawa sa kadiliman. Bago pa man sila makasigaw, ang anino ay pumulupot sa baywang ni Leo. Guys, iyon lang ang tanging salitang nagawa niyang isiga. Isang malakas na puwersa ang biglang humila sa kanya payat. Ang kanyang mapa ay umangat mula sa lupa. Wala silang makitang humihila sa kanya, walang kamay, walang lubid, walang kahit ano.
Tanging ang katawan ni Leo na mabilis na hinihila paaya sa madilim na madahon na parabang siya ay isang laruan na kinukuha ng isang hindi nakikitang higante. Leo, sigaw ni na Clara at Marco ng sabay. Sinubukan nilang abutin ang kanyang mapaa, ngunit huli na ang lahat. Sa isang kisa mata, nilamon na siya ng kadiliman ng dahon sa itaas. Ang kanyang sigaw ay biglang naputo, na parabang may tumakip sa kanyang bibig. Ang tanging naririnig na lang nila ay ang tunong ang paggalaw sa mga sanga, papalayo, at ang mahinang tunong ang pagpupumiglas ni Leo. Nakatayo sina Clara at Marco, nakatinggala sa puno. Ang kanilang flashlight ay nanginginig na nakatutok sa lugar kung saan huling nakita si Leo. Ngunit wala na sila ro makita kundi ang mga dahon na dahan-dahang tumitigil sa paggala. Ang amoyng nabubulot na laman ay mas lumakas pa, na tila isang padiriwang ng mga ngaso sa kanyang unang huli. Ang laro ay natapos na para sa isa, at para sa dalawang natitira, ang bangungot ay lalo pang lumalim. Leo, sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay isang sigaw ng galit at kawalan ng paasa. Ibaba mo siya, demonyo ka, ibaba mo ang kaibigan ko. Sa isang biglaang pagsabo ng tapang na dulot ng galit, tumakbo si Marco patungo sa puno ng balete. Akyatin ko to, hindi ko hahayaang makuha niya si Leo. Marco, huwag, sigaw ni Clara, napilis siyang hinahabol, patibong iyan. Iyan ang gusto niyang gawin mo. Ngunit si Marco ay hindi nakinig. Nagsimula siyang umakyat sa malalaki at madudulas na ugat ng puno. Ang kanyang nga kamay ay desperadong kumakapit. Ang kanyang nga mata ay nakatuon sa madilim na mga dahon sa itaas kung saan nawala ang kanyang kaibigan. Ang bawat pag-akyat ay isang pakikibaka. Habang siya ay umakyat, muli nilang narinig ang pagpupumiglas ni Leo sa itaas. Mas malakas ngayon, maya-maya, sa kanilang pakagulat. Ang masanga ay muling gumalaw at isang anyo ang dahan-dahang ibinababa si Leo, ngunit hindi siya pinapakawalan. Nakabitin siya patiwarik na parabang isang manika na pinaglalaruan. Isang hindi nakikitang tali ang nakapulupot sa kanyang mapaa. Ang kanyang mukha ay namumutla at ang kanyang mamata ay nakapikit. Ito na ang pagkakataon natin. Sigaw ni Clara. Marco, bumaba ka. Tulungan mo akong hilahin siya. Mabilis na bumaba si Marco mula sa puno. Sabay nilang hinawakan ang mabraso ni Leo at hinila ng buong lakas. Isang labanan ng puwersa ang naganap. Sa bawat paghila nila pababa, nararamdaman nila ang isang hindi kapanipaniwalang lakas na humihila naman kay Leo paitaas. Ang kanilang mapa ay dumudula sa lupa, ang kanilang makalamnan ay sumisigaw sa sakit, ngunit hindi sila bumitaw. Puno na determinasyon, inipon nila ang kanilang natitirang lakas at sabay na humila sa huling pagkakataon. Isang malakas at hindi natural na tuno na parang pakapunit ng isang bagay na nababanat ang kanilang narinig. Ang hindi nakikitang puwersa ay biglang nawala at silang tatlo ay bumaksak sa lupa. Isang magulong tumpok ng braso at binti, agad nilang tinignan si Leo. Humihinga pa siya, ngunit wala siyang malay at may mga pulang marka sa kanyang binti kung saan pumulupot ang hindi nakikitang puwersa. Sa gitna ng kanilang pagod at takot, habang sinusubukan nilang gisingin si Leo, isang malambot na liwanag ang nagsimulang kumalat mula sa kalaliman ng gubat. Ang nakasusulasok na amoy ng pakabulok ay biglang humupa, na parabang itinulak palayo ng isang mabangong samyo ng mabulala ng sampagwita. Mula sa pagitan ng dalawang puno, isang figura ang lumitaw. Isang babae na nakasuot ng simpleng puting bestida na umaagos na parang tubig. Ang kanyang buhok ay mahaba at nakalugay, na may mga maliliit na bulala na nakasabit dito. Ang kanyang gapa ay hindi nakatapas sa lupa, kundi bahagyang nakalutang sa ibabaw ng tuyong dahon. Ang kanyang kagandahan ay hindi katulad ng kay Isla na matalim at nakakaakit. Ito ay payapa, mahinahon, at tila nagliliwanag mula sa lupa. Agad na naging alerto sina Clara at Marco. Itinayo ni Marco ang sarili sa pagitan ng babae at ni Clara at Leo. Sino ka? Isa ka rin ba sa kanila? Huwag kang lalapit. Ang boses ng babae ay malambing at mahinahon na parang tunog ng isang kampanilya sa hangin. Huminahon kayo. Hindi ako narito upang saktan kayo. Hindi ako kaaway. Lumakat siya palapit. Ang kanyang paggalaw ay punong grasya. Ang kanyang nga mata, na kulay nga malinaw na tubig batis, ay puno nga awa. Ako si Lyra. At nakita ko ang lahat ng ginagawa sa inyong ng magpinsang Dante at Isla. Magpinsan? Gulat na tanong ni Clara. Ang manakilala ninyo ay mamakapangyarihang nilalang ng gubat na ito. Ngunit pinili nila ang landas ng kadiliman. Si Dante, na nagpanggap bilang isang magino, ay isang uri ngang aswang na uhaw sa dugo at laman ng tao. At si Isla, na ang kagandahan ay isang patibong.
ay isang engkanto na naliligayahan sa pagpapahirap sa mga kaluluwang naliligaw sa kanyang teritoryo. Ang kanilang pinaksamang lakas ay halos hindi matatalo. Ngunit, paano? Bakit kami? Tanong ni Marco. Ang pagkain, paliwanag ni Lira. Ang bawat pagkain inihanda nila ay may kasamang mahika. Isang sumpa na unti-anting gumagapos sa inyong kaloban. Habang mas marami kayong kinakain, mas lalo silang nakakaroon ng kontrol sa inyong manaisipan na nagbibigay daan sa kanila na ipakita sa inyo ang manailusyon na nais ninyo o kinatatakutan ninyo. Napatingin si Clara sa walang malay na si Leo. Pagkatapos ay kay Marco at naalala niya ang sarap mga pagkain iyon. Mabuti na lamang at isang pirasong ubas lamang ang iyong kinain, Clara, kaya't ang iyong isipan ay nananatiling mas malinaw kaysa sa kanila at ang kamay, bulong ni Clara. Sasapa, ikaw ba iyon? Isang mali na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lira. Ginawa ko lamang ang nararapat, ngunit ang aking kapangyarihan ay may hangganan. May mga batas sa lugar na ito na kahit ako ay kailangang sundin. Hindi ko sila maaring harapin ng direkta. Ang laban na ito ay sa inyo. Ngunit kung ganon, ano ang magagawa namin? Paano kami lalaban sa kanila? Tanong ni Marco. Ang unang hakbang ay ang makalabas sa kanilang pugat. Ang punong ito, ang sentro ng kanilang kapangyarihan. Ito ang nagpapanatili sa inyo na paikot-ikot, isang walang katapusang labrinto. Ngunit may isang daan palabas, isang landas na hindi nila kayang isara. Itinuro ni Lira ang isang bahagi ng gubat na tila mas madilim pa kaysa sa iba. Doon, sumunod kayo sa akin. Ituturo ko sa inyo ang daan. Ngunit kailangan nating magmadali. Naramdaman na nila ang aking pakikialam. Paparating na sila. Nakatinginan sina Clara at Marco. Ang magtiwala sa isa pang hindi kilalang nilalang ay isang malaking sugal. Ngunit sa mga mata ni Lira, wala silang makitang panlilinlang tanging sinseridad at awa. At ang alaala ng kamay na sumagip kay Clara ay sapat na upang magbigay sa kanila ng paasa. Sige, sabi ni Clara. Magtitiwala kami sa iyo. Tinulungan nila si Leo na unti-unti nang nakakamalay na tumayo. Sumunod sila sa likuran ni Lira na tila isang nagliliwanag na gabay sa gitna ng kadiliman. Habang papalayo sila sa puno ng balete, naramdaman nila ang unti-unting pagbabago sa hangin. Ang bigat sa kanilang madibdib ay bahagyang gumaan. Sa likuran nila, isang malakas na sigaw galit ang umalingaw ng boses ni Dante na natuklasan na ang kanyang laruan ay nakatakas. Ngunit hindi sila lumingon. Nagpatuloy sila sa pagsunod kay Lira, patungo sa isang hindi tiyak na kaligtasan. Dala ang bagong kaalaman tungkol sa kanilang mga kaawe at isang maliit na silahis ng pag-asa na ibinigay ng isang misteryosong tagapagtanggol. Inihati sila ni Lira sa isang makiti na landas na napapaligiran ng matitini na halaman. Ang bawat hakbang ay isang pasubo. Ang mga tini ay kumakapit sa kanilang mga dami at bahagyang sumusugat sa kanilang balat. Ngunit walang sinuman sa kanila ang nagreklamo. Ang bawat sugat ay isang paalala na sila ay gumagala na sila ay papalayo sa banggungot na paulit-ulit na puno. Matapos ang tila walang katapusang paglalakat, nakarating sila sa isang maliit na bilog na espasyo kung saan ang mapuno ay bahagyang nakabukas at ang sina ng buwan ay muling nakakatagos. Ang bigat sa hangin ay nawala at sa unang pagkakataon sa loob ng ilang oras, nakahinga sila ng medyo maluwag. Hanggang dito na lamang ang maaari kong ihatid sa inyo, wika ni Lira. Ang kanyang boses ay malungkot. Ang susunod na bahagi ng gubat na ito ay ang tunay na teritoryo ni Isla. Ang aking presensya roon ay magiging isang lantat na deklarasyon ng pakikidigma. Isang bagay na hindi ko pa kayang gawin. Ngunit paano kami? Paano namin sila lalabanan? Tanong ni Marco. Ang tapang niya kanina ay napalitan ng tunay na pakaalala. Ang sagot ay nasa loob ninyo, lalo na sa iyo, Clara. Tumingin si Lira ng diretso sa mga mata ni Clara. Ang gayuma sa dugo ng iyong mga kasama ay malakas pa rin. Ang kanilang nga puso ay madaling maimpluwensyahan ng kanilang nga takot at pagmamahal. Ikaw, na halos hindi natikman ang kanilang handa, ang magiging angkla nila, manatili kang matatag. Huwag kang magpapadala sa kung anuman ang makikita nga iyong nga mata at huwag kang magtitiwala sa kung anuman ang maririnig ng iyong matainga. Ang kanilang pinakamalakas na sandata ay panlilin lang. May kinuha si Lira mula sa kanyang buhok isang maliit at puting bulaklak ng kalachuchi na tila hindi nalalanta. Iniabot niya ito kay Clara. Heto, hawakan mo ito. Hindi ka nito kayang protektahan sa pisikal na panganib, ngunit ang samyo nito ay makatulong na panatilihing malinaw ang iyong isipan laban sa kanilang mailusyon.
Tinanggap ni Clara ang bulala, ang mga talulo nito ay malambo ay bahayang malami sa kanyang palat. Sa sandaling iyon, ang anyo ni Lira ay nasimulang maglaho na parang uso na dahan-dahang tinatangay ng hangin hanggang sa ang tanging natira na lamang ay ang halimuya ng mabulala sa gabi. Naiwan silang tatlo, ang katahimikan ay muling bumalot sa kanila. Si Leo ay medyo nakabawi na, ngunit halata pa rin ang takot sa kanyang mukha. Si Marco ay pilit na nakpapakita nga tatagan, habang si Clara naman ay mahigpit na hawa ang bulala na bigay ni Lira. Sa gitna ng katahimikang iyon, isang tunog ang bumasag dito, isang sigaw. Isang sigaw, isang babae na puno ng takot. At ang boses na iyon, kilalang-kilala nila. Lola? Halos sabay nilang bigkas. Mula sa dulong espasyo kung nasaan sila, isang anyo ang tumakbong papalabas mula sa mga puno. Isang matandang babae, ang kanyang buhok ay magulo, ang kanyang damit ay may punit, at ang kanyang muha ay punong luha at takot. Si Lola Elena. Maapo, sigaw matanda nang makita sila. Mag-aapo ko. Tulong! May humahabol sa akin na isang malaking halimaw. Bago pa man sila makakilos, ang ilusyon ng kanilang lola ay muling lumingon sa likuran na parabang, may tinitiknang nakakatakot, at muling tumakbo, papunta sa isang madilim na landas na nun lang nila napansin. Sa dulo ng landas na iyon, nakatayo ang isang luma at halos gumuho ng bahay puno. Lola, sigaw ni Marco, ang kanyang puso ay tila dinudurog. Walang pag-aalinlangan, tatakbo na sana siya upang sumunod. Teka Marco, huwag! Mabilis na humarang si Clara. Hinawakan niya ang braso ng kanyang pinsan. Patibong iyan. Bitiwan mo ako, Clara. Anong sinasabi mo? Hindi mo ba nakikita? Si Lola ayon! Nasa panganib siya! Kailangan niya tayo! Hindi yan si Lola! Sabi ni Clara, ang kanyang boses ay nanginginig ngunit punong katiyakan. Naalala mo ba ang sinabi ni Lira? Gagamitin nila ang ating magkahinaan. At ang pagmamahal natin kay Lola, iyon ang pinakamalaki nating kahinaan. Naging matalim ang tingin ni Marco kay Clara, punong galit at hindi paniniwala. Nababalif ka na ba? Dahil ang sa sinabingang isang kanto na hindi natin kilala, hahayaan na lang natin si Lola? Paano kung totoo siya, Clara? Paano kung habang nagtatalo tayo dito ay kung ano na ang nangyayari sa kanya? Leo, sabihin mo sa kanya. Lumingon sila kay Leo na naguguluhan. Hindi ko alam. Kamuhang-kamuhan niya si Lola. Ang sigaw niya, parang totu. Marco, Leo, nakikiusap ako sa inyo. Pakiusap, maisip kayo. Pakmamakaawa ni Clara, ang mga luha ay nasisimula ng mamo sa kanyang mga mata. Hawak niya ang bulaklak at kahit na ang ilusyon ay perpekto, nararamdaman niya ang lamig at kasinungalingan nito. Iyan ang gusto nilang mangyari. Ang makahiwa-hiwalay tayo, ang sundan natin sila sa kanilang teritoryo sa bahay punong iyon. Iyon ang pugat nila. Ngunit para kay Marco, na ang isipan ay nilamon ng gayuma at ng pag-alala, ang nasalita ni Clara ay walang kabuluhan. Ang tanging nakikita niya ay ang kanyang lola na nasa panganib. Sapat na, sigaw niya, at malakas na tinabik ang kamay ni Clara. Kung duwa ka at mas pipilin mong maniwala sa isang bulaklak kaysa sa sarili mong mamata, manatili ka diyan. Pero ako, hinding-hindi ko pababayaan ang pamilya ko. Tumakbo si Marco. Sinundan ang madilim na landas. Leo, halika na. Leo, tawag ni Marco. Nang alangan, tumingin si Leo kay Clara. Pagkatapos ay sa papalayong si Marco. Patawad, Clara, bulong niya. Pero si Lola iyon. At sumunod siya kay Marco. Iniwan si Clara na nakatayo. Mag-isa. Marco, Leo, bumalik kayo. Sigaw niya. Ang kanyang boses ay nawawala sa kadiliman. Ngunit hindi sila lumingon. Ang kanilang maanyo ay mabilis na nilamon ng gubat, habang ang kanilang masigawng lola, hintayin niyo kami, ay unti-unting humina hanggang sa ganap na naglaho. Naiwan si Clara sa gitna ng katahimikan. Hawak ang puting bulaklak, ang kanyang katawan ay nanginginig hindi sa lamig kundi sa bigat ng katotohanan. Siya na lamang ang natitira. At ang kanyang mamahal sa buhay ay kusang pumasok sa bibig ng leon. Nakatayo si Clara sa gitna ng katahimikan. Ang huling salita ni Marco ay umulit-ulit sa kanyang isipan. Kung duwa ka, manatili ka diyan. Duwa. Iyon ba siya? Ang bawat himay-may kanyang katawan ay sumisigaw na tumakbo, na magtago, na iligtas ang sarili. Ngunit ang imahe ang kanyang pinsan at ng kaibigan nito na kusanglop na tumatakbo patungo sa isang bitak dahil sa pagmamahal sa kanilang pamilya ay pumipigil sa kanya. Hindi sila duwak. Sila ay nalinlang. At hindi niya sila iwan. Mahigpit niyang hinawakan ang bulaklak na bigay ni Lira.
Ang banayat na samyo nito ay tila nagbigay ngang kaunting linaw sa kanyang isipan na punong takot. Huminga siya ng malalim, isang hiningang nakmula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa at sa pagbuga nito kasamang lumabas ang pag-alinlangan. Ang natira ay isang determinasyon na isinilang mula sa desperasyon. Hindi ko sila iwan, bulong niya sa gubat, anuman ang mangyari. Dahan-dahan sinimulan niyang tahakin ang madilim na landas na tinakbuhan ni na Marco at Leo patungo sa nakakatakot na bahay puno. Ngunit hindi pa man siya nakakalayo, isang anyo ang biglang lumitaw mula sa lupa sa kanyang harapan na parabang isang bangungot na nakatoto. Nakatayo ron si Dante sa kanyang tunay at nakapangingilabot na anyo. Ang kanyang balat ay kulay abo at makintap na parang sa isang isdang nabubulok. Ang kanyang mata ay dalawang nagbabagang uling sa gitna ng kadiliman. Ang kanyang makuko ay mahahaba at matutulis na parang mapunyal at isang mahaba at malakit na dila ang dahan-dahang lumabas sa kanyang bibig na tila dinidilaan ang hangin at nilalasap ang takot ni Clara. Ang mabahong amoy ay bumalik, mas malakas pa kaysa dati. Nag-isa ka na lang, munting bulaklak, wika ni Dante. Ang kanyang boses ay isang malagong na dagundong. Iniwan ka ng iyong mamatatapang na kasama. Sumunod sila sa aking munting alaga. At ngayon ikaw ay akin na. Umatras si Clara, ang kanyang likot ay tumama sa isang puno. Wala na siyang maatrasan. Alam mo, ang lola mong si Elena, wika ni Dante habang dahan-dahan siyang nilalapitan, na tila isang pusang naglalaro sa kanyang daga. Kamuhang-kamuha mo siya noong kanyang kabataan. Ganyan-ganyan din ang kanyang tapang, ang kanyang ganda, at ang kanyang katigasan ng ulo. Matagal ko na siyang pinangarap. Matagal ko na siyang gustong isama sa aking mundo. Ngunit may isang hangal na lalaki, ang lolo mo, at isang pakialaman ang diwata ang humadlang sa akin noon. Ngayon, wala na ang lolo mo, ang diwata ay nangihina na. At ikaw ang magiging kapalit niya. Ang hindi ko nakuha sa lola mo, babawiin ko sa kanyang apo. Ang kanyang masalita ay nagbigay galit kay Clara, isang galit na pansamantalang nagpawis sa kanyang takot. Hindi ako magiging katulad niya, hindi mo ako makukuha, tumawa si Dante. Iyan din ang sinabi niya, ngunit tingnan natin. Sa isang mabilis na kilos, sumugot siya. Ngunit ang isipan ni Clara na pinatalas ng bulala ni Lyra ay mas mabilis. Umila siya sa huling sandali. Dumampot siyang isang dakot ng lupa at tuyong dahon at ibinato ito sa mukha ni Dante. Napasigaw sa inis ang aswang habang sinusubukang alisin ang dumi sa kanyang mata. Ginamit ni Clara ang pagkakataong iyon upang tumakbo. Ngunit ang bilis ng aswang ay hindi pangkaraniwan. Ilang sandali lang ay naabutan na siya nito. Natisot si Clara sa isang nakausling ugat at bumaksak. Paglingon niya, nakatayo na si Dante sa kanyang harapan. Ang magamata ay mas lalong nag-apoy sa galit. Hinawakan niya ang isang malaking bato sa kanyang tabi at ibinato ito ng buong lakas. Tumama ito sa dibdib ni Dante, ngunit parang isa lamang itong maliit na bato na tumama sa isang pader. Lalo lamang itong nagpagalit sa halimaw. Hinawakan ka na, sabi nito. Sa isang mabilis na kilos, ang kanyang dila ay humaba at pumulupot sa braso ni Clara. Hinihila siya palapit. Ang dila ay malakit at napakalami. Sa kanyang pagpupumiglas, nakita ni Clara ang isang nabaling sanga sa lupa na may matulis na dulo. Gamit ang kanyang malayang kamay, dinampot niya ito at walang pag-alinlangang itinaraksa dilang nakapulupot sa kanya. Isang nakakabinging sigawng sakit ang pinakawalan ni Dante. Bumitaw ang kanyang dila, na ngayon ay may tumutulong itim na likido. Ngunit ang sakit ay lalo lamang nagpaalap sa kanyang galit. Sasakmalin na sana niya si Clara ng isang liwanag ang biglang bumalot sa kanilang paligid. Isang liwanag na malambot at maputi na tila nakmumula sa buwan. Umatras si Dante na parabang nasusunok sa liwanag. Clara, pakinggan mo ako. Ang boses ni Lyra ay umaling-aungaw, hindi mula sa isang partikular na lugar, kundi mula sa lahat ng dako. Hindi ko siya kayang pigilan ng matagal. Sa paanan ni Clara, dalawang bagay ang biglang lumitaw. Sa isang kumpol ng lumiliwanag na dahon, isang maliit at bilo na salamin na may gintong kuwadro, at isang maliit na supot na gawa sa tela. Ang salamin na iyan ay isang salamin ng kaluluwa. Paliwanag ng boses ni Lyra, si Isla ay isang kantong puno ng pagmamataas sa sarili. Hindi niya kayang labanan ang tukso na tignan ang kanyang sariling refleksyon. Itapat mo ito sa kanya, at ang salamin ay huhuli sa kanyang kaluluwa, ikukulong siya sa loop. At ang supot, iyan ay naglalaman ng purong asin mula sa pusot ng dagat. Ang asin ay nakakasuno sa balat ng aswang.
Gamitin mo ito upang makakuha ng pagkakataon. Ngunit hindi iyan sapat upang patayin siya. Kapag nahuli mo na si Isla sa salamin, basagin mo ito. Ang bawat piraso ay magiging banal na sandata. Pahiran mo nga asinang, isang matulis na bubok at itara mo sa puso ni Dante. Iyon lamang ang tanging paraan. Ang liwana ay nagsimulang humina. Ang sigaw ni Dante ay muling lumalakas. Nasa iyong makamay na ang kapalaran ng iyong mamahal sa buhay, Clara. Magpakatata ka. Iyon ang huling narinig ni Clara bago tuluyang naglaho ang liwanag at ang boses. Bumalik ang kadiliman, ngunit ngayon hindi na siya walang armas. Mabilis niyang dinampot ang salamin at ang supot na asin. Si Dante ay nakabawi na, ang kanyang nga mata ay nakatuan sa kanya, punong pagbabanta. Tumingin si Clara sa bahay puno kung saan ang kanyang mapinsan ay nakakulong. Pagkatapos ay tumingin siya sa halimaw na nakahanda ng muling sumalakay. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit sa ilalim nito, may isang bagong damdamin na umuusbong isang malamig at matigas na determinasyon. Hindi na siya tumakbo palayo. Sa halip, humarap siya sa panganib at nagsimulang tumakbo patungo sa bahay puno. Buong tapang na tumakbo si Clara patungo sa bahay puno. Ang bawat habang ay isang paglaban sa takot na nagsasabing bumalik siya. Sa kanyang likuran, ang ngasigaw galit ni Dante ay tila humahabol sa kanya, isang pangako ng kamatayan. Umaya siya sa gumiguwang na hagdanan ng puno at walang paalinlangang pumasok sa loop. Ang kanyang inaasahan ay isang maliit at maruming espasyo, ngunit ang kanyang bumungad ay isang malawa na bulwagan na tila mas malaki pa sa bahay ng kanyang lola. Ang sahi ay gawa sa makintap na kahoy, may mga mamahaling kurtina na nakasabit at sa gitnang lahat, isang mahabang mesa na punong pinakamasasarap na pagkain na maaari mong isipin. Sa masang iyon, nakaupo sina Marco at Leo. Ang kanilang mata ay blanco at walang buhay. Ang kanilang galaw ay parang sama manika. Dahan-dahan nilang inaabot ang mga pagkain sa kanilang harapan, ngunit bago pa man ito sumayat sa kanilang mga labi, ang mga ito ay naglalaho at muling lumilitaw sa plato. Isang walang katapusang siklong pahahangat. Sa dulong mesa, nakaupo si Isla na parang isang reyna sa kanyang trono. Ang kanyang muka ay punong kasiyahan habang pinapanot ang kanyang bihag. Huli ka na, munting daga. Wika ni Isla nang makita si Clara. Ang kanyang boses ay malamig at matamis na parang lason. Ang kanilang makaluluwa ay unti-unti nang nagiging bahagi ng aking hardin. Hindi, habang narito pa ako, sigaw ni Clara. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang maliit at bilog na salamin. Sa sandaling tumama ang liwanag na makandila sa makintap na ibabaw nito, ang mamata ni Isla ay agad na naakit dito. Ang kanyang pagmamataas sa sarili ang kanyang pinakamalaking kahinaan. Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa salamin na parabang isang gamugamong naakit sa apoy. Ang refleksyon niya ay perpekto, walang kapintasan. Napakaganda ko bulong niya, ang kanyang daliri ay marahang humaplos sa salamin. Habang si Isla ay nabibiyani sa sariling anyo, mabilis na itinutok ni Clara ang salamin kina Marco at Leo. Isang sinangang liwanag ang tumama sa kanila. Napapikit sila at napasiga na parabang nagising mula sa isang masamang panaginip. Pagdilat nila, ang magarbong piging sa kanilang harapan ay biglang nabago. Ang kumikinang na litson ay naging isang nabubulok na baboy ramo na punong uod. Ang maprutas ay matuyong bayabas na may mga amag. At ang alak sa kanilang makopa ay naging maitim at malapot na dugo. Ano ito? Sigaw ni Marco sa pandidiri habang si Leo ay nasusuka sa isang sulo. Ang pagising ng dalawa ay tila gumising din kay Isla mula sa kanyang pakahumaling. Galit siyang lumingon kay Clara. Walang hiya ka. Paano mong huli na? Itinutok ni Clara ang salamin ng diretso sa kanya. Isang nakakasilaw na liwanag ang bumulwak mula sa salamin. Sumigaw si Isla. Isang sigaw na hindi gawang ng tao. Ang kanyang pisikal na anyo ay nagsimulang maging parang uso. At ang uso na iyon ay marahas na hinihigo papasok sa salamin. Ang kanyang katawan ay tuluyang naglaho. At ang salamin ay nagliwanag. Sa loop nito ay makikita ang isang maliit na bersyon ni Isla na sumisigaw at nagwawala, nakakulong. Sa sandaling iyon, isang malakas na dagundong ang yumanik sa buong bahay puno. Bumukas ang pinto at pumasok si Dante. Ang kanyang mata ay nag-apoy sa galit nang makita ang salamin sa kamay ni Clara. Anong ginawa mo sa kanya? Hayop ka, ibalik mo siya. Sumugot si Dante. Hindi na alintana ang anumang pag-ingat. Ang kanyang tanging layunin ay si Clara. Ngunit ngayon, hindi na siya nag-isa. Marco! Leo! Tulungan ninyo ako! Sigaw ni Clara. Kahit nangginginig pa sa takot at pagkalito, kumilos sina Marco at Leo. Dinampot ni Leo ang isang malaking bangon ng ala na ngayon ay dugo.
at ibinato ito sa ulo ni Dante. Nabasa ang banga, ngunit tila hindi men lang nasaktan ang aswang. Ngunit sapat na iyon upang makuha ang kanyang atensyon. Lumingon siya kay Leo at sa pagkakataong iyon, itinulak naman ni Marco ang mabigat na mesa. Bumaksa ito sa pagitan nila at ni Dante, isang pansamantalang harang. Pinababato nila si Dante lahat ng mahawakan nila maplato makubiertos maupuan. Ang bawat bagay ay nababasag sa katawan ng aswang, ngunit nagbibigay ito ngang sapat na oras kay Clara. Mga inutil, sigaw ni Dante, habang iwinawasiwas ang kanyang mga mahahabang kuko na nagliparan ang mga piraso ng kahoy. Isa-isa ko kayong papatayin. Habang abala sina Marco at Leo sa pag-atake, alam ni Clara ang kailangan niyang gawin. Kailangan kong basagin ito, sigaw niya. Sa isang sulok ng buluwagan, may isang malaking batong ginagamit na palamuti. Tumakbo siya ron. Nakita ni Dante ang kanyang bala. Itinulak niya si Marco ng malakas na tumilapon sa pada at mabilis na tumakbo patungo kay Clara. Ngunit si Leo, sa isang akto ng desperadong katapangan, ay kumapit sa binti ng aswang na pansamantalang nakpabagal dito. Iyon lang ang kailangan ni Clara. Buong lakas niyang inihampas ang salamin sa bato. Sa isang nakakabinging tunok, nabasak ito sa libu-libong piraso. Isang sigaw na punong paghirap ang narinig mula sa mga basa na piraso bago tuluyang naglaho ang liwanag ni Isla. Si Dante ay napasigaw din, na parabang nasatan siya sa pagkawaling kanyang pinsan. Sa pagkayanin na iyon, mabilis na dinampot ni Clara ang pinakamalaki at pinakamatulis na piraso ng basa na salamin. Inilabas niya ang supot ng asin at mabilis na ibinuhos ang laman nito sa bubog. Ang asin ay tila dumikit dito. At ang bubog ay nagsimulang maglabas ng isang mahinang, puting usok. Nakita ni Dante ang sandata sa kamay ni Clara. Ang kanyang galit ay naging purong paknanais na pumatay. Sa huling pagkakataon, sumugot siya. Ngunit si Marco, na nakabawi na, ay muling tumayo at itinulak ang isang nasusunog na piraso ng kahoy mula sa siga patungo sa daraanan ni Dante. Napaatras ang aswang sa apoy, isang segundong pag-atubili. Iyon na ang huling pagkakataong ibinigay sa kanila. Sa isang sigaw na pinahalong takot, galit at pag-asa, sumugot si Clara. Umilak siya sa isang kamay na may matutulis na kuko at, gamit ang lahat ng natitira niyang lakas, itinarak niya ang bubok na may asin sa dibdib ni Dante. Isang nakapangingilabot na tunog ang narini, na parang pagsuno ng laman. Umurong si Dante. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat at sakit. Nakatingin sa bubok na nakatara sa kanyang puso. Sinubukan niyang bumunot nito, ngunit ang asin ay tila kumakalat sa kanyang buong katawan. Ang kanyang balat ay nagsimulang makaroon ng magabita, at mula sa magabita na iyon, isang maliwanag na liwanag ang lumalabas. Umuungol siya sa paghihirap, dahan-dahang lumuhod, hanggang sa ang kanyang buong katawan ay gumuho, naging isang tumpok ng kumikinang na abo. Sa isang iglap, ang lahat ay natapos. Ang katahimikan ay bumalot sa kanila. Isang katahimikang mas nakakabingi kaysa sa masiga. Nakatayo silang tatlo, sugatan, pagod, at nanginginig. Sa gitna ng abongang kanilang kalaban, sa loob ng isang bahay puno na ngayon, ay nagsisimula ng maglaho at ipakita ang tunay nitong anyo isang luma, bulok, at guhong istruktura sa gitna ng isang madilim na gubat. Sa pagguho nga ni Dante, ang buong bahay puno ay nagsimulang yumani ng marahas. Ang magarbong bulwagan ay natutunaw na parang kandila. Ang mga pader ay nagiging mga lumang sanga at ang sahig ay bumibigay. Babagsak na ito, sigaw ni Marco. Kailangan nating makaalis dito. Inalalayan nila ang isa-isa. Tumatakbo sa gitna ng bumabagsak na pirasong kahoy at ng alikabok ng salamangka. Habang papalapit sila sa pinto, nakita nila ang liwanag hindi na ang artipisyal na liwanag ng gakandila, kundi ang malambot at mapusyaw na sinak ng papalapit na umaga. Buong lakas nilang itinulak ang kanilang masarili palabas at sabay-sabay na bumagsak sa mamasa-masang lupa sa labas. Sa kanilang paglingon, wala ng bahay puno. Wala ng maguho. Ang tanging nakatayo na lamang ay ang isang sinaunang punong balete, tahimik at tila walang alam sa bangungot na naganap sa loop ng ilusyon nito. Ang unang sinang ng araw ay tumagos sa mga dahon, at ang init nito sa kanilang balat ay parang isang basbas. Ligtas na sila, tapos na ang gabi. Ang daan pawi ay hindi na mahirap hanapin. Sa liwanag ng araw, ang gubat ay naging isang ordinaryong gubat na lamang. Ang landas ay malinaw at hindi nagtagal ay natanaw na nila ang pamilyar na mabukirin na nakapaligid sa bahay kanilang lola. Naglakad sila sa katahimikan. Ang bawat isa ay abala sa pagproseso nga kaganapang halos sumira sa kanila. Binasak ni Marco ang katahimikan. Clara, patawat, bulong niya.
Ang kanyang boses ay punong pasisisi. Kung nakinig lang kami sa iyo. Hindi, sagot ni Clara na marahang hinawakan ang brasong kanyang pinsan. Walang dapat sisihin. Ang mahalaga ay makakasama tayo. Ligtas tayong lahat. Pagdating nila sa bahay, nadatna nila si Lola Elena na nag-abang sa balkonahe. Isang tasa ng mainit na kape ang nasa kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-alala, ngunit sa kanyang mga mata, may isang kakaibang pagunawa na parabang alam na niya ang lahat. Walang tanong-tanong, inasikaso niya ang kanilang masugat. Binigyan sila ng malinis na damit at mainit na sabaw. At nang sila ay medyo nakabawi na sa harap ng nag-aalap na apoy sa kalan, ikinuwento nila ang lahat. Mula sa paanyayan ni Dante at Isla, sa walang katapusang pakikot sa puno sa mga ilusyon sa pag-atake nga aswang at sa tulong ng mahiwagang silira, hindi nakpakita ng pagkagulat si Lola Elena. Sa halip, malungkot siyang tumango. Matagal ko nang alam na ang gubat na iyon ay may itinatagong hiwaga, ang aswang na tinatawa ninyong Dante. Sinubukan din niya akong kunin noong ako ay dalaga pa lamang. Siya ay nabiyani sa akin, ngunit tinanggihan ko siya. Dahil doon, sinumpa niya na babalikan niya ang aking lahi, ang inyong lolo, at ang isang mabait na diwata na nangangalang Lira ang nagligtas sa akin noon. Ang diwatang iyon. Siya rin ang tumulong sa inyo. Kinabukasan bago sila umalis pabalik ng Maynila, naghanda sila nga isang alay. Isang puting manok, mga prutas, kanin, at mga bulaklak ang kanilang inilagay sa isang bilao. Dinala nila ito sa mismong buka ng gubat kung saan nagsimula ang kanilang pagsubok. Inilatag nila ang mga alay sa isang malaking bato. Walang nagsalita, ngunit ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat. Para sa iyo, Lira, bulong ni Clara sa hangin, maraming salamat sa pagligtas sa amin. Habang sila ay papalayo na, isang malami na simoy ng hangin ang biglang umihip na may dalang samyong ang kalachuchi. Lumingon si Clara. Sa isang saglit, sa pagitan ng mapuno, tila nakita niya ang isang anyo isang babaeng nakaputi na nakangiti sa kanya bago tuluyang maglaho. Sa kanilang biyahe pauwi, habang naimpake, nilapitan ni Marco si Clara. Clara, seryoso ako. Patawarin mo ako. Mula ngayon, hindi na ako magmamagaling. Ikaw ang pinakamatapang sa ating lahat. Ikaw ang nagligtas sa amin. Oo, Clara, sang-ayon ni Leo. Utang namin sa iyo ang aming buhay. Ngumiti si Clara. Hindi lang ako, tayong lahat. Lumaban tayong makakasama? Kaya tayo nakaligtas? Sumakay sila sa bus at habang dahan-dahang papalayo ang tanawin ng probinsya, tinitigan ni Clara ang gubat sa di kalayuan. Ang maalaala ng gabing iyon ay mananatili sa kanila magpakailanman, isang paklat sa kanilang isipan, isang paalala ng kadilimang nakabang sa maanino. Ngunit ito rin ay isang alaala ng kanilang katatagan, ng kanilang pagkakaisa, at ng katapangang natakpuan nila sa gitna ng isang bangungot sa gubat ng engkanto at aswang.